Maksasaya, maksaservisyo publiko. Dito lang yan sa Max FM. Dito lang yan sa Max FM. Ang masunod, isa kabayad nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan, niyog-niyogan. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production and Processing, Fustuntayong Kudarat. Tungo sa Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. Mindanao. School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Nang sambayanan ng pangangailangan. Assalamualaikum at magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI Region 12. Pilipino masipag ka. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Shirley L. Beldia. Nang niyugan patungo sa kaginhawaan. Itong programa ay hatid din sa atin ng pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at piling lokal ng pamahalaan. Ginhawaan. Kaya inyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, 10 to 11 a.m. sa himpilan ng 99.1 Max FM Tacurong City, Nutri-Eskwela 92.1 Radyo Katgulangan at may replay tuwing Sabado 9 to 11 a.m. sa 105.1 FM Radyo Natin Libak. Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo at live din sa Facebook natin. Kaya simulan na natin ang ating programa. Noong nakarang linggo po ay nakasama natin si Mr. Jesus Dakaya at ibinahagi niya po ang harvest at post-harvest management. Pero bago ang lahat, ating mga ka-agri-eskwela, ilabas po natin ang ating mga notebook at ating mga ballpen. I-ready po ito dahil meron po tayong Coco Quiz for today. Ayan. Pilipinas, halika na. Meron po tayong 5 katanungan para sa ating mga Coco ka-agri-eskwela for this morning po. At isulat po natin ito sa ating mga binigay po na notebook at tsaka isulat po natin gamit of course yung ballpen na provide po natin during our enrollment. Ito po ang ating Coco Quiz number 1. Ulitin po din natin ang ating mga katanungan after po ng ating diskusyon ngayong araw. Ngunit ito po yung 5 questions natin na tatala po natin sa ating papel ang mga sagot. Huwag po natin i-share sa ating Facebook Live po. At isasubmit po natin ito sa ating mga SOA coordinators. Kaya maghanda na po ating mga ka-agri-eskwela. Ito po ang ating Coco Quiz for today. Luzon, Visayas. Ulit po, isulat po natin ang ating mga sagot po sa ating mga papel. Ito po ang Coco Quiz number 1.
question, magbigay ng isang halimbawa ng coconut tall variety. Ulit po, that's number 1, Coco Quiz number 1 question natin, magbigay ng isang halimbawa ng coconut tall variety. Number 2 po natin ay magbigay ng isang halimbawa ng coconut dwarf variety. Ulit po, Coco Quiz number 2 question, magbigay ng isang halimbawa ng coconut dwarf variety. Palaguin at ibigit. Again po, isulat po natin sa ating mga notebook ang ating mga kasagutan. Ito na po, number 3, magbigay ng isang konsiderasyon sa pagpili ng coconut planting material. Again po, that's question number 3, magbigay ng isang konsiderasyon sa pagpili ng coconut planting material. Nandito na po tayo sa ating Coco Quiz number 4 question, ano ang kahalagahan ng coconut hybridization? Ulit po, ano ang kahalagahan ng coconut hybridization? And last question po ng ating Coco Quiz number 5 question po natin, magbigay ng isang sakit o peste sa niyog at paano ito maagapan? Again, that's magbigay ng isang sakit o peste sa niyog at paano ito maagapan? Ayun, sana po na hagilap niyo po yung mga questions natin at saka sinulat niyo po ang inyong mga sagot sa ating mga notebooks. Don't worry po dahil uulitin po natin ang ating mga Coco Quiz questions after po ng ating discussion ngayong araw. Bago po tayo opisyal na magsimula, batiin po muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon through our live radio broadcast po through Max FM Tacurong City 99.1. And of course, sa ating Facebook Live at Agricultural Training Institute Region 12. Pinasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong Ito po ang ating mga enrollees na maaga pong nagsubaybay ng ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng mga SOA enrollees from Sally Memoria. Magandang umaga din po kay Ma'am Rosalia Abelia from Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Good morning din po and watching din po daw from Bukofak, from Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat, si Ma'am Lovelyn Joseca Jasa. At ayan, keep your comments po coming. Babasahin po namin yan lahat mamaya, yung mga greetings. At of course, manatiling magsubaybay ng ating episode 9 ngayong araw. Saan ka man ay mayroon. Bago po tayo pumunta sa ating opisyal na pagsimula ng ating episode ngayong araw, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Masaganang Coco Buhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Coco Buhayan. At tayo nagbabalik sa ating programa, School on the Air on Coconut Production. Radyo Eskwela sa Pagniniyugan para sa Sultan Kudarat. Kaya para simulan ang ating ikasyam na episode ngayong araw, narito po kasama natin live na live po sa ating himpilan ng Agricultures 2 ng PCA Region 12 and ng CFIDP focal person po dito sa Region 12, Ma'am Lordette Estaño, para talakayin ng coconut-based farm diversification. Ma'am Lordette, kumusta po tayo ngayong araw? Yes, thank you, Mar.
So, I'm good and mayong buntag, magandang umaga, naimbag na bigat sa lahat po ng ating mga coconut farmers, especially po ng ating mga school on the air na mga participants. So, sa probinsya ng Sultan Kudarat. So, yun po, mamaya po tatalakayin po natin kung ano yung isang option para ma-increase po natin yung income. So, yun po, standby lang po kayo. Alam ko, yung iba po, grupo-grupo sila eh. So, grupo-grupo yung iba na nakikinig and yung iba na naka-Facebook Live and yung iba ay nakatutok naman doon sa radyo na binigay po natin. So, yun lang po. So, tabayanan po natin mamaya. Alright, ma'am. So, ano po yung topic na uunahin natin this morning po para sa ating mga magsasaka? Yes po. Alam mo, Miss Marnel, ito yung isa sa mga pinaka-paborito kong topic kasi ito yung makakatulong talaga sa mga coconut farmers natin. Paano kaya nila ma-increase yung income nila? Yes. Okay. So, yun po. So, diretso na po ba tayo? Yes, ma'am. Where that goes. Alright. So, ito po, meron po kaming mga videos na isi-share mamaya. Ito po yung mga success stories ng ating mga ilang coconut farmers dito sa Region 12. So, simulan po natin. So, paano nga ba ma-increase po natin yung income? So, tatalakayin po natin ngayon ang options to increase income. Coconut-based farm diversification. So, paano natin ma-improve yung productivity and increase income? So, unang-una, getting higher price for the commodity. And pangalawa is increasing the yield while maintaining costs. And pangatlo is reducing costs through alternative inputs, cheaper technologies, or labor-saving mechanisms. Or ito yung pang-last, at ito naman talaga yung pinaka-highlight bakit po natin kailangan nating ma-improve yung productivity and increase income para maka-add tayo ng additional crops para makakuha po tayo ng additional income. So, yun po. So, proceed po tayo kung ano ba yung sinasabi nating coconut-based farm system o coconut-based farm diversification. Ito po yung integration, ito po yung integration of complementary enterprises in coconut farming. So, hindi lang po focus ng isang enterprise doon sa ating coconut farm. Ito po yung combination ng ating mga maaaring possible na enterprises na gawin natin sa ating farm. Ito yung sistema or practice sa coconut production. Ito rin yung production of food, syempre, and non-food products. And yung available farm resources natin like soil, water, farm, labor, agri-inputs are utilized and optimized. Ibig sabihin, lahat po ng doon sa farm ay sakto pong nagagamit. So, na-optimize talaga. Walang masasayang. Walang masasayang. Tama po kayo, Miss Marn. And yun pong sinasabi natin coconut-based farm. Ito ay yung integration, yung combination. So, paano po yung integration ng mga complementary enterprises? Through intercropping, livestock integration, processing of coconut, and intercrops products and byproducts. So, ito yung pinagsama-samang enterprises o ginagawang practice doon sa farm para makakuha po tayo ng additional income. So, yun po. Ito po yung tinatawag nating coconut-based farming system. Pag sinasabi nilang coconut-based farming system o coconut-based farm diversification, pag sinasabi nilang intercropping, so yan na yung coconut-based farm, hindi po. So, dapat ang apat na ito ay ginagawa mismo sa isang farm na para matawag natin coconut-based farm. Kung intercropping lang or livestock integration, hindi po natin siya matatawag na coconut-based farm. So combination, integration po talaga sa apat na to, yung intercropping, livestock integration, aquaculture, and also processing. Yan po. So proceed muna tayo sa intercropping. So alam ko, everybody knows it naman, no? Alam na ng ating mga farmers kung ano yung intercropping. Ito yung pagsasalit-tanim. So, ito ay growing of 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. So, ito ay crop intensification in both time and space. So, nakikita nyo naman sa screen, sa picture po. Ayan po. So,
ito po ay intercropping. Meron po tayong different kinds of fruits na na-intercrop sa ating coconut. And also, iba't ibang crops. So, meron po diyang banana, mga rice, and different kinds of fruits. So, yun po ang intercropping. So, pag sinabi nating intercropping, sapat na po ba yung kaalaman po natin na, ayan, intercropping na yan, may isang like cacao, under na coconut, intercropping na yan. So, meron pong iba't ibang category. So, para madagdagan po ang ating kaalaman, ito po yung dinagdag po namin sa aming presentation. Ano po ba yung mga subcategories ng intercropping? So, ito yung mixed intercropping. So, nakikita nyo kanina, iba't ibang klase ng crops andon under the coconut. Row intercropping, strip intercropping, and relay intercropping. So, sa mixed intercropping, so from the word itself, mix. So, 2 or more crops are grown without pattern. So, wala itong sinusunod na pattern. Basta-basta ka lang nagtatanim ng intercrop under coconut. So, sa nakikita nyo po, merong kalamansi, merong sili, meron pong parang kamote dyan. So, iba't iba. So, mix yan siya. Walang sinusunod na pattern. So, yan ang tinatawag na mixed intercropping. Ano naman po yung tinatawag na row intercropping? Ito yung 2 or more crops are grown in a distinct row arrangement. So, gaya na lang po sa screen. So, di ba, under coconut. So, merong nakatanim dyan po na tanglad. So, yan po, naka-row, planting po siya yung tanglad. So, ito ay may distinct na row arrangement. Yung kanina, wala. So, walang pattern yun. Ito, meron. So, ito naman yung tinatawag nating strip intercropping. So, mostly, ito ay pinapractice doon sa ating mga big plantations and sa ibang country. So, cultivation of different crops in an alternate strips of uniform with and on the same field. So, meron yan siya, isang taniman ng corn, sa kabila naman ng oats, and sa kabila naman din ang hay. So, may distinct siya na location within the area, within the same field. And ano naman itong tinatawag natin na relay intercropping? It's growing of 2 or more crops on the same field with the planting of the second crop after the first one has completed its development. So, example, like tomato and ampalaya. So, tinatanim muna ang ampalaya. So, pag once na parang done na yung vegetative stage ng ampalaya, parang pa-reproductive stage na siya, parang yung start na namumulaklak. So, dyan na itatanim ang tomato. So, ang purpose nito, once na mag-harvest ng ampalaya, may incoming din na harvestin yung tomato. So, yan po, harvestin yung tomato after ng ampalaya. So, the same area, but then different crops, with additional income. So, dalawa yung sources ng income niya. So, yan po. Taken from the agribusiness, ayan na sa YouTube. Kinuha ko lang yan doon. And then, so, ito naman yung advantages of intercropping. Why is it Philippine Coconut Authority is parang urging the coconut farmers or encouraging the coconut farmers to do intercropping? It's because ito yung mga advantages. So, increase yield and food security and income, increase stability of farmers through crop diversification, cash crop during farm establishment, yung sinasabi ko kanina, efficient labor utilization, gain knowledge about other crops, hindi lang sa coconut, but then sa ibang intercrops, conserving foreign exchange by supplying domestic market with essential food products. And of course, pag madaming tanim sa isang area, maliban sa coconut, ito ay nag-i-increase ng soil fertility, Ms. Marnel. So talagang nakakatulong ang intercropping. And of course, lower the air temperature kasi merong yung mga available airspace na coconut gagamitin ng ibang crops. So yun po. So yan yung advantages. So sa pangkalahatan, mabuti talaga yung nag-i-intercrop po tayo.
wala talagang loss para kay farmer. Big talaga yung benefits. Yes po. So, yun lang yung disadvantage lang ng intercropping kasi nga additional cost, additional labor. Pero kung tayo naman, mga coconut farmers, alam ko naman masipag po ang ating mga coconut farmers. Yes, masipag po sila. So, kayang-kaya nila yan. Alright, so patuloy po tayo. So, yun sa base sa ating research. But then, meron pong market study na nakandak ng GIZ sa Region 12. So, ito yung mga main reasons na lumalabas based sa data nila. So, why is it nag-i-intercrop yung most of the coconut farmers natin sa Region 12? So, ito yung mga lumabas na mga results. Ecological balance, soil preservation, sustainability of the farm, maximize utilization of the area with control, and ang pinakamalaking percentage bakit po nag-intercrop ang ating coconut farmers is dahil gusto nilang kumita ng extra. Gusto nilang may other source of income. So, lumabas siya na 47.8% based sa research study. So, yun yung sinasabi ko kanina, hindi lang yun siya basta-basta sinasabi lang, no? Ito ay base talaga sa survey. So, pinag-aralan talaga. So, ito naman po ay galing po sa aming comparative average income of coconut farmer in Region 12 in the year 2019. So, kung mag-coconut monocropping lang, so isang tanim lang, coconut alone. So, kung whole nut lang, average net income is 21,520. Pero kung magkokopla si farmer plus charcoal plus hash, so he or she will get 22,905 pesos. So average income lang po ito in year 2019. So hindi naman po nagkakalayo sa taong ito 2024. Pag intercrops, halimbawa meron lang siyang cacao, wet beans, makakuha ang farmer ng 68,700. And kung coffee, tas binibenta niya dry beans, 98,000. Paano kung halimbawa, coconut plus intercrops, tas may poultry pa siya, tas may fishery, livestock products. So, entire coconut-based products na yon, coconut-based farm diversification rather. So, ang farmer ay makakuha ng around 258,000 pesos in a year. So, yun po siya. Or mas malaki pa doon. Depende sa kanyang intercrops. So, yun po yung pinipresent po namin na comparative advantage ng coconut-based farm diversification. So, yun po. So, yan na lang po sa baba, hindi na lang po babasahin yan. So, ito po ay based po sa ating isang outstanding coconut farmer sa Polomolok. Ayan. So, puntahan naman natin yung additional na proof na may income talaga sa coconut-based farm. So, alam ko, familiar ka kay Miss Marnel, kay ang Journals Farm, kay Sir Cordero. Sa LSA namin sa ATI. Yes, opo. So, siya din yung outstanding coconut farmer namin last year. Alright. Sorry to say, pumanaw na po si Sir Cordero, but then yung legacy niya na iniwan sa atin ay mananatili. So, ito po, biglang nalungkot. So, coconut vinegar production, ito po sa kanya, based sa kanyang coconut-based farm, around 1 million. Coconut sugar production, around 500,000 pesos. Coconut ceiling production, 1 million. Copra production, 49. Organically grown rice production, kasi meron siyang organic rice, so around 23,000. Organic cacao production, tableya, 196,000, and organically grown mangosteen fruits, so around 170,000. So with a total income of 4,027,737. And ano talaga po siya, under the coconut tree po talaga Yes lahat. po, under coconut. So, hindi lang po ito sabi-sabi. So, meron po tayong may papakitang success story po niya mamaya. So, abangan po natin. Relax lang po kayo. Ayan.
So, yun po, napag-alaman na natin yung advantages ng coconut intercropping. So, ano na naman itong tinatawag natin yung suitability of coconut for intercropping? So, bakit napaka-suitable ng coconut para sa intercropping? Alam mo, Ms. Marnel, para sa aking opinion na, aside sa tinatawag ang coconut na tree of life, para sa akin siya din yung tree na napaka-generous. Opo. Kasi ayaw niya na nag-iisa lang siya sa kanyang farm. So, matutunghayan natin mamaya bakit. So, Kasi yes po yung ibang mga puno po kasi kailangan isa lang, yun lang Yes. siya yung tanim natin. Pero si coconut, willing to share siya. Yes, willing to share. Bakit Ayan. willing to share ang si coconut? So, alamin natin mamaya. So, in terms of planting distance, kung monocropping lang siya, so, low utilization efficiency of agricultural land. Pero pag 9 by 9 triangular in terms of planting distance, meron siyang 0.82 hectares for intercrops. malaki-laki rin. Yes po. Kung 10 by 10, meron siyang 0.85 hectares for intercrops. So, yan siya. May tinatalaga siya na allocation para sa ibang intercrops. Ayan. So, yan. Without intercropping, so, yan, mapapansin nyo ang differences. So, walang tanim, monocropping yan siya. And with intercropping, ito meron. So, itong mga pictures ay localized talaga. Ibig sabihin, itong mga pictures ay taken talaga sa mga farms natin dito sa Region 12. So, pangalawang suitability niya, morphological features of coconut. Ito na sinasabi ko. Coconut palms occupy 30 to 40% of the available airspace between canopy and ground during their lifespan. So, ibig sabihin, aside dun sa planting distance no, na may available po siya na area for intercrops, meron din siyang, nag-occupy lang siyang 30 to 40%. Ibig sabihin na sa 60 to 70% yung ina-allocate niya airspace para sa ibang tanim. Oh, yun po. So, yun yung masasabi ko na napaka-generous niya. So, nag-allocate talaga siya ng available airspace yun sa ibang intercrops. Kasi ito na may gagamitin para sa ibang intercrops. So, yun po. Ang pangatlo is nature of canopy in relation to solar radiation. So, sa average, 56% of solar radiation reaches the ground. So, may vary with the age of the stand. So, ibig sabihin, merong nasa 60%, yung parang ina-allocate niya na ina-allow ng solar radiation yung para sa ibang tanim. So, ito lang yung ginagamit niya, 56% solar radiation. And then sa root system, so airspace, yung kanina, sa canopy, and then sa root system, kung ano yung canopy ng coconut, yun din yung parang coverage ng kanyang root system. So, 80% of active root systems located in 25 to 60 centimeter soil layer in a 2 meters radius, leaving 70 to 75% for intercropping. So, merong nakaalat na 70 to 75% para sa ibang tanim. So, yun siya. So, parang napaka-friendly niya at napaka-generous. So, yun sa akin aside sa coconut, sa tree of life na tinatawag. So, diba? So, alam mo na ngayon. Kapait pa talaga ng ating mga coconut trees. Parang tao lang, no? Oo Pero nga. yun yung ano kasi parang mas dali ma-absorb sa akin. So, i-share ko lang yun sa inyo kung ano din yung tip ko din para madaling matandaan. So, yun yung pinakaano ko. Aside sa coconut, sinasabi na tree of life, napaka-generous siya. So, parang hinahanin tulad ko siya sa parang character. Yun. Sa akin lang po yan, ha. Wala yung siya. Pero yun yung mga explanation. Tas nilagyan ko na lang siya ng kahulugan. Alright. So, factors to be considered for a successful intercropping system. So, hindi naman po basta-basta po tayo nag-intercrop. So, basta tanim lang tayo ng tanim. So, alamin din natin ano yung mga factors na kailangan natin na maging successful ang ating intercropping system. So, unang market. So, hindi ka lang basta-basta magtatanim ng walang market, di po ba? So, selection of good quality planting material, syempre.
age of palm and sunlight availability, and soil and climatic requirements. So una yung market, yun yung po sinasabi ko, dapat ensure yung future market demand ng ating intercrops. So kailangan natin masiguro na may market po tayo dito kung ano yung intercrop po natin. So based din sa study ng GIZ, yung German Development Corporation, isa din sa mga partner po natin yan sa ating Coconut Alliance Project. So market by geographical coverage, ito yung mga subok na talaga na may market at different locations dito sa Region 12. So within the municipality, includes local shippers and public markets, meron po tayo dyan. So Sang area, Tupi, Alabel, Kiamba, Malapatan, Maitom. So ano yung mga intercrops? Cacao, coffee, banana, fruits, vegetables. Outside the municipality but within the General Santos City. So include processors. Within General Santos City yung ano po natin yung area. So coffee, same pa rin, banana, calamansi, other fruits and vegetables. And outside the region but within the Mindanao, so meron po tayong possible market. So sa Davao and Cagayan de Oro. So ito po yung cacao, guyabano, coffee and mango. And outside Mindanao, banana. So yung market naman ay Cebu and Luzon. So yun po. So ito naman yung tinatawag na market size for various crops. So paano naman yun yung meron ng recommended o parang subok na kung saan yung mga target markets po natin. Ano naman yung sa present demand and present supply. And yung kinakailangan pa talaga na demand. So ano yung mga ibang crops na yon? So coffee, cacao, banana, calamansi and guyabano. Mango, papaya and other fruits. Other fruits like papaya, pineapple, and melon. So yun po, hindi na lang po natin maisa-isa po yan. And sa vegetables, ito po yun siya. So pangalawa namang kinukonsider natin ay ang selection of good quality planting materials. So syempre, kailangan kalidad po ang ating tinatanim na mga intercrops. Yes, para hindi masayang. Yes po. So yan po sa cacao, coffee, and banana. So yung mga high value crops talaga na nire-recommend po natin for intercropping ay yung cacao, coffee, and banana. Pangatlo naman ay is age of palm and sunlight availability. So in coconut, the sunlight availability at the different growth stages of coconut was already established. Alam naman po natin yan siya. Soil and climatic requirements. So iba't ibang crop, meron siyang requirements sa soil and climatic conditions. So dapat isalang-alang po din natin yon. So yun po. Alright, so yun po siya. Pero kung masundan po ninyo yung mga recommended namin na mga crops based sa study. So yun na siya. Huwag nyo na yung isipin kung ano sa soil and climatic, okay po ba ito? Kasi subok na po yun yung na-present po kanina. So yung presentation, mabibigay naman po nito Ms. Marnel no, sa kanila. Alright, so pwede nyo ding balikan po ito. Pwede niyo pong balikan ng Okay. live natin. Yes po. So, pag diniscuss ko po ito, it will take talaga half day actually. Pero we're running out of time. So ito lang yung parang minadalian na lang po natin. But then, we are trying to give the best that we can. So sa ngayon, tutunghayan po natin yung sinasabi ko kanina, yung successful story sa coconut farm diversification ng isa sa ating mga nag-iiwan ng legacy sa coconut farming. So, tunghayan po natin ang storya ni Sir Cordero, ang may-ari ng Journals Farm. So, yun po. Yeah, so tingnan po natin ang video na ito. Ayan, sila po ay learning sites for agriculture po natin in Region 12 po. Sila po ay nasa Coronadal po, and as you can see, 4 million in 1 year, Ma'am Lordet, no, ang kanilang earnings. So, tingnan natin ang video na ito. Talagang may pakita natin na there will be money in planting coconut. Yung pag-acquire ng lupa ng nasaka ko ngayon ay mula yan sa sipag at tiyaga ng aming pamilya.
We have developed also one innovative and lalo-lalo na sa building na ginawa natin na 3-in-1, tatlong andana sa itaas, yung tupa, sa gitna, yung kambing, yung silalim, yung pato. Yun ang ating 3-in-1 na building na nagawa sa ating farm. The 4-hectare farm embodied with different farming systems, which coconut is a main crop. Pruta is daan, intercropping of coconut with high-value fruits and integration of aquaculture. Pala Pruta Hayupan, an intercropping of coconut with rice, fruits, and integration of farm animals. Pala Pruta Hayupan Isdaan, an intercropping of coconut with high-value crops, rice, and integration of farm animals and aquaculture. Pruta Gulayan, an intercropping of coconut with fruits and assorted herbs and vegetables. Yun ang part of the design of the farm as visual macro and farming system. Dahil sa coconut, nagpo-produce tayo ng cocoa vinegar. Then, second, we have developed ng cocoa sugar processing. Then, ang kakao na ginagawa nating tabliya. Then, nagagawa tayo ng sarili nating mangustin capsule. Aside from the mentioned value-added products, Manong Boy processes and produces katansi juice, extracts from kamote tops, tanglad, and calamansi. Way back 2017, naging award sa ka-awardee tayo sa Best Coconut Farming. Nakareceive ako ng monetary value more about 200,000. So napag-isipan namin ng mag-asawa, bibili kami ng equipment. Bili namin yung bako na surplus. So na malaking tulong yun, na-develop yung ibang area, no? Lalo na paggawa ng pispan. We back August 19, 2014, naging accredited na tayo ng learning setting tayo. Then, 1 year after, na-label up tayo sa School for Practical Agriculture. Dahil sa naging accredited tayo, so maraming estudyante dito nag-OGT, nag-practicum dito, actual. So yun, isa ding karangalan ng farm na nagbigyan tayo ng halaga na ating gobyerno na mai-share natin yung ating na-develop na system of farming. Sometimes, kasi we are practicing organic farming, we teach them lahat ng uri ng pamamaraan in organic farming system. Kasi we have the slogan dito sa farm na grow or go organic. He was even invited as a research speaker in coconut technology training, tableya production, coconut production and processing, and organic farming, and even featured in local and national newsletters and magazines. His success story in coconut farming was featured on blogs of some of the farming enthusiasts also. He believes that farmer could really earn by natural way, showing to everyone that venturing on natural farming system driven by quality agri-production and services towards providing safe food and high regard to the environment can be a possible way to at least improve one's life by actually making it as a source of living. His exemplary performance and contribution and unwavering support to the implementation of Organic Agriculture Act of 2010 and in the achievement of the goals and objectives of the Regional Organic Agriculture Program, he was recognized and awarded as the Outstanding Organic Agriculture Small Farmer Individual by the Department of Agriculture RFO 12 in 2019. Dito sa farm natin, mismo kami na talaga nagagawa ng abono, organic way. Sabi na organic way, yung walang sunugan dito sa farm. Hayaan na mabulok yung mga crop waste na maging abono sa ating tanim. Nagagawa tayo ng vermicomposting, no? Using the worms, mag-decompose ng substrate. Yun ang ating ginagawang abono. At the same time, yun din natin ginagawa na yung tawag na vermity from out of the vermicompost. Ginagawa din na insect repellent, saka biofungicide, then at the same time as fertilizer. Moreover, he prepares and applies organic concoctions as preventive and control measures against pests and diseases, such as fermented plant juice, fermented fruit juice, oriental herbal nutrient, indigenous microorganism, and eggshells for calcium phosphate. He believes and proves that earning $1 million in a hectare is possible. For the period of 2020 to 2021, he earned $4,027,737.80 cents. Journal's farm sets an example that masaganang nyugan ay katuwang sa maunlad na kinabukasan. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba. Ang puno ng buhay. Ayan,
at nakita po natin ang success story po ng Journals Farm po in Coronadal City. Learning site for agriculture po namin in Region 12 ng ATI. And of course, isa sa mga renowned na mga farmers natin pagdating sa niyog integrated crop management when it comes to coconut po. So nakita po natin, kaya po ang 4 million natin na earnings sa isang hektarya lang po ba ang lupa ni Sir? Or 4 po yun. 4 na hektarya. So 1 million per hectare, kumbaga. Malaki-laki din yun, Ma'am Lordet, no? Yes po. Siya talaga yung nagsabi na possible daw yung 1 million sa isang hektarya. So yun po yung lagi niyang sinasabi sa amin. So yun po nakaka-inspire. Yes. Alright, so can we proceed? Yes, we'll proceed to our next topic po, which is the Coconut livestock integration. Oh, yes. Alright, Tama take it po yan. away, Ma'am Lordet. Alright, so done na po tayo sa ating intercropping. So proceed naman po tayo sa pangalawa po nating system, ay yung integration. Ang coconut livestock integration. So ito po yung important as the animals are beneficial to the management of coconut and give additional income. So ito po yun. So aside sa intercropping, ang livestock integration ay nagbibigay din ng additional incomes. So potential for livestock farming and monoculture, coconut palms utilize only 25% of the space. It gives ample possibilities for systemic integration of livestock to increase farm productivity. So do not worry po sa livestock integration. Meron pong separate po na topic. So all this are just introduction sa intercropping, livestock, aquaculture, and processing. So benefits of livestock integration, optimization of the productivity of the lands. So ito ay efficient system sa nutrient cycling and serves as a saving. So ito yung pinaka-importante sa additional income. So sa livestock production system, meron po tayong dalawa. Ruminant production system at saka non-ruminant production system. So ano yung ruminant production? So it includes cattle, integration of the animals such as cattle, carabao, goat, and sheep. So ito yung stomach ng ruminants ay may 4 compartments rather. So rumen serve as storage and fermentation. So yun lang tatandaan po natin basta ruminant. And non-ruminant production system includes poultry and pigs. So yun po. So mostly po sa mga success story po natin sa coconut livestock integration ay nag-engage into dairying. So nagpo-produce po ng gatas. So ngayon, tutunghayan naman po natin ang isang success story ng Small Coconut Farmers Organization doon po sa Barangay San Miguel sa Malungon. So ang Ulayan Farmers Association na nag-engage ng dairy production. So ito po. Malungon is the first-class municipality in the province of Sarangani, Philippines. The municipality's economy is largely based on agriculture. The primary agricultural products are coconut, corn, sugarcane, banana, pineapple, and mango. And the second biggest income earner is animal husbandry, notably cattle farming. Barangay San Miguel is considered the center and capital barangay in cattle farming, wherein the Ulayan Farmers Organization is based. OFA was established in 2012 with only 55 members. PCA Region 12 through PCA Sarangani Jansan distributed 65 heads of Brahman cattle and dispersed to 65 members also. More farmers were encouraged to join the organization and became 155 today. Year 2016, ang National Dairy Authority together with the Philippine Coconut Authority ay nagkaroon ng meeting together with the Task Force Gatas in which ano ang maitutulong ng National Dairy Authority sa mga na-disperse na baka ng Philippine Coconut Authority. By that, na pag-usapan na kami sa NDA, meron kaming program na upgrading in which artificial inseminate namin yung mga native dairy cattle natin in our locality at saka doon nag-undergo ng artificial insemination. Doon pinapasok yung similya na dairy sa mga locally produced na mga dairy animals. Ang milk na pinoproduce ng ating mga local dairy farmers can help the malnutrition in our country.
specifically yung mga school children natin, kung saan in a glass of milk, kaya niyang ibigay yung 40% na calcium requirement, kung saan nakakatulong ang calcium to prevent stunting among our school children. This supports the RA 11037 or known as Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte on June 29, 2018. Ang support na binibigay namin is number 1 talaga, yung health assistance and technical assistance. And dito sa amin, meron kami tinatawag na Animal Health Day. So Animal Health Day, lahat ng services na ino-offer ng LGU Malungon, lalo na yung sa artificial insemination, pregnancy diagnosis, vaccination, deworming, and pati yung mga credentials nila, kami na din yung nag-aasikaso. One of the organization's initiative, they turned their uncultivated land into communal napier area wherein their cattle can freely graze and feed well. This contributed to the overall health condition of the cattle and productivity. The organization served as an instrument to help the members earn additional income through livestock integration. Sa isa ka adlaw, isa ko mag-harvest. Kada isa ka baka, 1 ka litro ang ako ang magatasan sa isa ka baka. Tapos 2 ka baka, 12 litro sa usa ka harvest. Ka-deliver ko sa madap ko planta, sa malalagkugon. Sa isa ka bulan, 300 plus ka kilo. Sa usa ka bulan, 10,000 kapin ang akong ma-income sa gatas nga akong gina-deliver sa madap ko planta. Ang Ulayan Farmers Association po ay isa sa mga major suppliers ng ating Malungon Dairy Farmers Cooperative na nagbibigay dito sa Puo ng 1,000 to 1,005 liters per month na raw milk po ang dinideliver ni Ulayan po. So malaki ang potential ng Ulayan Farmers Association kasi if i-base natin sa animal population, mas marami pa ang dairy cattle compared sa drafting karabaw nila. So nasa 70% ng population ng cattle is dairy. So konti lang yung meat type na cattle doon. Ang ihatag ko sa ila para sa naa sila building, nahimuon nilang opisina para gamito nila sa panahon nga na sila mga meeting, na mga activities para mas mutaas o mulambog yun ang ilang mga plano. Kaya ilang plano, ilang kalambuan, kabahin usab mi sa barangay. Para ma-sustain ang association namin, yung respeto, yung participate at saka yung tiwala sa isa't isa, saka magmahalan, tiwala lalo na mag-pray sa Panginoon na masustain ang association namin na mabuo. The collaborative effort of PCA-12 and DA Southern Mindanao, DA-12, LGU Malungon, BLGU San Miguel plays a vital role in making this far better. Showing the organization's zeal, definitely, di kalidad na gatas sa bawat Pilipino, masaganang ani at mataas na kita ay panigurado. Salamat, PCA! Ayan, at nakita po natin at napakinggan din po natin ang success story po ng isang association na nagbabaka at nagmi-milking ng kanilang mga baka po sa Malungon. Tama po ba, Ma'am Nordat? Opo, tama po, Ms. Marnel. Ayan, so meron talaga silang big income. Narinig natin 10,000 a month. Sa paggagatas lang every morning po, Ma'am Nordat, no, meron silang ginagatas. Ayun. Ayan, so sana ma-inspire kayo na magkuha ng i-integrate into your coconut plantation ng mga baka, mga other ruminants and non-ruminants. Yes po. So ang ano lang po natin sa ating mga coconut farmers, yun yung panawagan namin na kung ano man yung mga proyekto ng gobyerno, ng ating gobyerno ay suportahan po natin. So yun po, kami po sa Philippine Coconut Authority, Agricultural Training Institute, and lahat po ng kasapi po ng Coconut Farmers Industry Development Plan ay nagko-collaborate and we are trying to give the best that we can. So, ito yung po laging sinasabi po namin. So, yun lang po yung sa amin, yung yung participation po ninyo sa amin. Kasi nga po, first time ito pong nangyayari, andito na po ngayon. So, ilang years po ito, battle cry ng ating mga coconut farmers, yung sa coconut levy. And dumating na po siya, pero hindi siya isa-isa, individual na binibigay na pera. Pero ito ay pangkalahatan na proyekto
na integrated of strategies paano matutulungan ang ating coconut farmers. So, yun po. So, na-explain naman po kung ano yung components ng CFIDP. So, yun po, dapat suportahan po natin ang iba't ibang proyekto ng ating government, especially under sa CFIDP. So, proceed po tayo. Parang may advertisement po tayo sa CFIDP. Alright, so, coconut aquaculture integration. Ano naman po itong coconut aquaculture? From the word itself, aquaculture. So ito po ay raising of tilapia, hito, and other suitable fishes. So depende ito sa area po ha, ang size ng fish pan, and kung meron pong available na water source. So ito po yung isa sa mga considerations. And proper management requires effort and technical know-how. And it provides additional farm income to the farmer also. So yun po. So based sa ating sa Journey's Farm, so meron din tayong sample na farm layout. So sa kabuuang 4 na hektarya, so meron diyang naka-red. So yan yung fish pan po dyan. Sa isang area, meron po siyang 10. And then yung measure ng kanyang fish pan, hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Nasa 5 by 15 meters. So, yan, in between ng kanyang fish pans ay mga different kinds of crops na tinatanim. So, yun po. So, paano naman po ang income po niya sa kanyang aquaculture? So, ito po, based sa 2014 to 2016, punta na lang tayo sa total income. So, meron siyang 42,000 pesos. Pero tilapia grown out lang po yung yung binebenta niya. So how about naman yung isa po nating coconut farmer sa Jed's Farm? Sa kanyang 5-hectare farm, so naka-red pa rin yung area niya sa fish pans. So measure isang fish pan measures 15 by 10 meters. So tilapia and hito din yung andoon. Alright? So, meron din siyang 10 ata na fish pans. Ayun, madami-dami rin ang ma-fit natin sa lugar. So, kung meron kayong 1 hektarya, depende na sa inyo kung ano lang. Depende sa size po ng farm po ninyo at depende kung meron kayong water source. Yes. Yung sa kanila kasi meron silang available na water source. Ayan, so ito din yung income niya, Miss Marnel. So, nasa 92,283. So, from 2015 to 2017. Kung mapapansin mo, medyo maliit lang siya. But then, kung additional income pa ito ng aquaculture, how about yung intercropping niya? Meron siyang additional income. And then sa coconut pa niya. So, talagang possible yung 1 million. Yes. Opo. Imagine natin na yung lahat ng pinag-usapan natin kompleto si Sir Jernil doon. Tapos nakaabot siya ng 4 million. So Yes. kahit na sa tingin ninyo, ay maliit lang yung na-earn nila sa aquaculture. Pero malaking dagdag na rin po yun, Ma'am Yes, Marla. exactly. So yun yung we are trying to imply. Yun po. Yun yung integration. And proceed naman po tayo sa processing ng coconut and intercrops products and byproducts. So, bali, running out of time na po. Ito yung sa value addition and value chain development opportunities. So, yan, hindi ko na lang isa-isahin yung sa cacao product. From the cacao fruit, paano siya nagiging cacao butter at paano yung possible income dyan. So, along the process, ayan, sa basic product strand of Cardava. And then, itong map of the basic product strands from mature whole nut. So, pangkalahatan na yan siya kung ano yung possible na mga products, coconut byproducts out from mature whole nut. So, yun po. Yan siya, marami. Di po ba, Miss Marnel? Yes. So, mahirap na siyang i-discuss lahat. Yes. Yun yung tinatawag talaga natin na coconut is a tree of life. Yes. Kasi lahat nagagamit. And ito po, fresh young coconut and mula sa coconut inflorescence. Yan po. So, ito yung importance of coconut to the global value chain. So, global lang yung pag-uusapan natin. We can make 1,000 enterprises from coconut. Totoo naman po yun. From basic raw materials, supply, to production of high value-added food and non-food products.
thus providing jobs and sources of income not just to coconut farmers but also to women, out of school youth, and even the elderly. So hindi po lang tayo magde-depend sa monocropping or sa copra lang o sa whole nut. So tinuturo din sa atin kung paano po tayo mag-engage ng coconut processing to produce coconut byproducts to earn additional income. So, ito medyo mahaba pero madalian lang. So, how about yung value chain assessment ng coconut from 1 hectare, coconut products from 1 hectare of coconut farm. So, sa farm level, di ba, yung farmer sells and earns 30,000, average income of 30,000 sa whole nut lang. Pero yung trader, nagsasell ng hasnut, so nag-earn siya ng 48,750. How about yung farmer na nag-earn siya ng 30,000 out from whole nut, and siya din yung magpa-process ng hasnut para maka-earn ng additional income. So sa kanya yung around 78,000. So yun po. And sa cocoa coir and fiber, so farmer earns 30,000 from selling whole nut, and so with trader earns 48,000 out from her sold hasnut. So yan, sa trader mas malaki talaga yung income ng trader kasi siya yung further process, no? So yun po. So yan po makikita po natin yung kung processor, paano naging income yung processor out of the mature coconut. So nakaka-produce siya ng cocoa coir and fiber and activated charcoal. CNO processing to marketing, and CNO to CME. Medyo marami po ito. Hasnut to VCO and cocoa milk, hasnut to nata de coco, and hasnut to cocoa water and VCO, and young coconut. So yun itong pinaka-importante, young coconut halimbawa. So ang farmer trader sells 10 pesos per nut and earns 75,000. Ang vendor, di ba yung mga vendor nasa natin, nasa daanan lang kung minsan, sells 25 pesos per nut. So ito yung bentahan nila, and earns 187,500. Imagine kung halimbawa si farmer na lang yung magbebenta at the same time. So mag-earn pa siya ng around 1,296,000. So siya na yung magre-resell, siya na lahat. So yun po yung ina-encourage po natin sa farmer. Kung siya na mismo yung magtatanim, magpa-process, magbebenta, magre-resell. So, mas malaki talaga yung kitaan. Yes. And sa coconut sugar naman, ito po, yung sa farm owner earns 250 per tree per day, gives a gross income of 91,000. Sales, kung paano niya kung ibebenta niyan, earn cocosap, so nasa 468,000. At kung ibebenta naman niya coco sugar na mismo, so mag-i-income siya ng around 1,600,000. So, yun po. So, generally, ito, sample earnings estimate of coconut farmer from whole nut to processing, copra, and or cocoa water. So, example, farmers get more income by trading hasnut and has himself than simply selling his nuts to traders. So, around 50,000 yung may income niya. How about naman kung greater income can be obtained by processing and selling copra, cocoa water, and charcoal, and has if he joins with others to put a processing facility. So, around 250,000 yung may income niya. So, out from the whole nut. So, yun po. So, yun po yung sa coconut processing yung opportunity po dyan. Alright, so yan po sa nyog, siguradong masaganang ani at mataas na kita kung ipapractice lang po natin ang coconut-based farm diversification. So kami naman po sa gobyerno, especially sa PCA, meron po tayong PCA provincial offices na makakatulong po sa inyo kung paano po ito simulan at kung may existing farms na din po kayo at paano ito ma-improve. So pwede po kayong lumapit po sa ating mga PCA provincial offices kung saan po kayo nabilong na probinsya. So, yun lang po. Maraming salamat po, and I'm hoping na marami po tayong natutunan ngayon. Para sa kinabukasan. Maraming salamat po, Ma'am Lordette, sa impormasyon natin tungkol sa ating topic for today, yung coconut-based farm diversification. If na-overwhelm po kayong mga farmers sa dami-daming elements sa pagdating sa diversification, yung mga livestock natin, yung processing, hinay-hinay lang po tayo, isa-isa lang po natin yun siya. Pwede nyo pong umpisahan lamang sa mga gulay, sa mga prutas, sa mga fruit trees lang po natin.
At kung gusto niyo po ng more in detail, nandito na po ang provincial offices ng mga PCA po, especially sa PCA Sultan Kudarat po, at saka sa mga Office of the Municipal Agriculturist na handang tumulong din po para sa inyo. Ayan po, tapos na ang ating na mailahad natin ang programang nating SOA CFIDP for our episode 9 at excited na ako sa susunod na episode natin. Again po, thank you po sa mga lahat na nag-greetings po sa ating Facebook Live and of course sa ating text line. Pasensya po at medyo kapos tayo sa oras ngayon. I-recap ko na lang po pala ilalahad ko na lang pala ulit ang ating Coco Quiz po. Kaya ihanda po natin ang ating ballpen ulit, ang ating notebook. Ito po, recap po ng ating Coco Quiz. Kaninang, before tayo nag-umpisa, sinabi po natin magkakaroon tayo ng quiz ngayon. At if na-miss niyo po yung mga questions natin, iulit po natin ngayon. And pwede niyo po siyang subaybayan ulit sa ating mga Facebook Lives. Ayan po, for our Coco Quiz, question number 1 po, magbigay ng isang halimbawa ng coconut tall variety. Ulit po, ang question number 1 po natin para sa ating Coco Quiz. Sana nasulat niyo na po ang answer. Alam niyo na po ito. Number 1, magbigay ng isang halimbawa ng coconut tall variety. Number 2 question na po tayo ating mga ka-agri-eskwela. Number 2 question, magbigay ng isang halimbawa ng coconut dwarf variety. Kung kanina po, number 1, naghihingi tayo ng halimbawa ng coconut tall variety. Ngayon naman sa ating question number 2, magbigay po ng isang halimbawa ng coconut dwarf variety. At ibigin, huwag matakot. Question number 3 naman po natin, magbigay ng isang konsiderasyon ng pagpili ng coconut planting materials. Ulit po, ating question number 3, magbigay ng isang konsiderasyon sa pagpili ng coconut planting materials. Para naman po sa ating question number 4, ano ang kahalagahan ng coconut hybridization? Ulit po, ang ating question number 2. Question number 4 po pala. Ano ang kahalagahan ng coconut hybridization? So ano po yung, bakit mahalaga po ang ating hybridization sa ating mga coconuts? And last question po natin para sa ating Coco Quiz. Number 5 question po natin, magbigay ng isang sakit o peste sa niyog at paano ito maagapan? Again po, that's question number 5, magbigay ng isang sakit o peste sa niyog at paano ito maagapan? Hopefully nakuha po natin ang ating 5 question. If hindi po natin yung nakuha, pwede nyo pong after po ng ating live sa Max FM Tacurong City 91.1 official live po and the Agricultural Training Institute Region 12, pwede nyo pong i-recap ang ating talakayan doon at ang ating mga questions sa ating Coco Quiz. Diyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Salamat po sa pagsubaybay. Konting reminders lamang po. Please like and follow our social media accounts sa Facebook Agricultural Training Institute Region 12 at PCA Region 12. At sa Instagram and Twitter po, we're at ATI-RTC12. Para sa karagdagang kaalaman po, pwede niyo pong bisitahin ng elearn.e-extension.gov.ph. Ulit po ang schedule ng ating School on the Air every Monday and Thursday po tayo, 10 to 11 a.m. Dito lang po sa 91.1 Max FM Tacurong City and 105.1 FM Radyo natin Libak. Happy birthday po sa nagba-birthday this week po and especially this Monday po. Happy birthday po sa ating mga nagsaselebrate ngayong araw. Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA Seso 3, our Deputy Director Antonieta J. Arceo, our ISD OIC Chief Sergio Ven Calasagsag, our Sultan Kudarat Provincial Governor Dato Pax Ali Magundadato, our Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado,
Sa ngalan din po ng ating ATI 12 OIC Center Director, Ma'am Shirley L. Beldia, our PCA Region 12 Regional Manager, Ma'am Emily Lorion, our PCA Sultan Kudarat Provincial Manager, Sir Greg Aliaga, our ATI 12 CFIDB Focal Person, Sir Engineer Chofilo T. Humawan Jr., and of course, our PCA 12 CFIDB Focal Person and our resource speaker for today, Ma'am Lordet Estaño. See you po sa next one natin na episode, August 8, I think, 2024, this Thursday po. Ayan, we will be talking about farm diversification with coffee. So again, sinabi ni Ma'am Lordet kanina na we are going to go deeper po sa ating mga discussions today at makikita po natin kung paano po tayo makapag-diversify ng ating coconut farm with coffee. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air po, ako po si Marnil Del Monte na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka.